Isang umagang kay ganda, isang umagang tuluyang nilisan ang kahapon ni Jericho at siya ay nakamove on na sa dati niyang karelasyon na nanloko at gumamit sa kanya. Isang taon din ang nakalipas simula nung nagpasa siyang iwan ang kanyang pinakamamahal na nobya na nung araw din na iyon ay nakita niyang may kalaguyo ito. Wala, walang nagawa si Jericho kundi pigilan ang kanyang sarili na kahit gustong-gusto niyang saktan ang dalawa, ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil kung gawin niya ito, ay siguradong mapapahamak siya. Nagsimula ang lahat ng kanilang pag-iibigan noong naghahanap si Jericho ng trabaho. Sa kanyang paghahanap, ay nakita niya si Rosa na isang empleyado na nagtatrabaho sa mismong kumpanya na pinagpasahan ni Jericho ng resume niya. Isang pagtititigan ang naghudyat kay Jericho na lapitan si Rosa upang makilala niya ito at makuha ang kanyang lumino. Doon nagsimula ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa hanggang sa umabot na ito sa paglabas-labas nilang dalawa. Date kumbaga. Isang linggo ang nakalipas at nakatanggap si Jericho na siya ay natanggap bilang isang office clerk sa pinagtatrabahuhan ni Rosa. Si Rosa nga pala ay isang office clerk din sa kumpanya. Dahil dito ay araw-araw na silang nakikita ni Jericho hanggang sa mahulog ng tuluyan si Rosa sa panliligaw ni Jericho. Sinagot ni Rosa si Jericho sa harap mismo ng kanilang mga katrabaho at ang mga ito ay nagpalakpakan at may hiyawan pang narinig sa loob ng kanilang opisina. Sobrang saya nilang dalawa at hindi makapaniwala si Jericho. Nasusurprisahin siya ng ganito ni Rosa. Ilang araw ang nakalipas at sila ay palaging magkasama pumasok, kumain, at sa uwian ay inihahatid ni Jericho si Rosa sa kanilang bahay bago ito umuwi at magpahinga. Ilang linggo ang lumipas ay sobrang saya pa rin nila. Minsan ay lumalabas silang dalawa kasama ang kanilang mga kaibigan at mga katrabaho. Nagpupunta sila sa mga bars at disco upang ilabas ang kanilang kasiyahan dahil araw-araw silang nagtatrabaho sa opisina. Enjoy na enjoy ang mga sandaling magkakasama sila at higit sa lahat ay magkasama sina Rosa at Jericho. Ilang buwan ang lumipas at silang dalawa ay nagpasyang magsama sa isang bubong. Ang nararamdaman ni Jericho ay para bang siya ay nanalo sa loto dahil sa hindi niya inaakalang makakasama na niya ang kanyang pinakamamahal na si Rosa. Simula ng kanilang pagsasama sa isang bubong ay para bang feeling nilang dalawa ay sila ay mag-asawa na. Hindi nila lubos maisip na mangyayari ang ganitong bagay sa kanila na wala sa isip nilang dalawa na magkakaroon sila walang makapaghiwalay sa kanilang dalawa. Sabay na silang gumigising sa umaga, sabay na rin silang kumakain ng agahan, sabay na rin silang pumapasok sa kanilang trabaho, sabay na rin silang umuwi pagtapos ng kanilang trabaho, sabay na rin silang kumakain sa gabi, sabay na rin silang matulog at higit sa lahat ay magkatabi na sila. Magkatabi na silang natutulog. Sa araw-araw ng kanilang mga ginagawa ay hindi maialis sa isang relasyon ang magtampuhan, mag-away at magkasalitaan. Ngunit hindi man ito humahantong na silang dalawa ay magkasakitan. Dinadaan nila sa mabuting usapan
Bago pa matapos ang araw na sila ay nag-away, 5 taon ang lumipas at sa araw-araw nilang magkasama ay nagpropose si Jericho kay Rosa na magpakasal. Sobrang tuwa ni Rosa at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman at siya ay sumagot sa katanungang kataga ni Jericho na will you marry me? Ang sagot naman ni Rosa ay yes. Silang dalawa ay nagyakapan at para bang wala nang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Isang buwan bago ang kasal ay nagkasakit si Jericho at hindi siya makakapasok ng ilang linggo dahil malubaha ito. Si Rosa naman ay pumapasok mag-isa at merong hinire na temporary. Ang kumpanya na isang gwapo at matipuno ang pangangatawan. Napapatulala si Rosa habang kasabay niya nagtatrabaho si Luz at naging close sila sa isa't isa. Isang gabi ay tumawag si Rosa kay Jericho na hindi siya makakauwi ng kanilang bahay dahil may event na sinabi nito. Pumayag naman si Jericho at walang anumang inisip na negatibo tungkol sa kanyang asawa. Nung gabing yun pala, ay si Rosa at si Luz ay nag-check-in sa isang hotel. Hindi kalayawan sa kanilang pinagtatrabahuhan dahil papakilala daw ni Luz si Rosa sa kanyang mga kaibigan. Nung niyaya siya ni Luz ay naisip na rin niya may gagawin silang dalawa dahil hindi mapigilang magpantasyahan ni Rosa si Luz. Nag-check-in sila na hindi inaasahang takbo ay may nangyari sa kanilang dalawa. Si Jericho naman ay masama ang pakiramdam at walang muwang nagagawin ni Rosa. Ang ganung bagay na wala sa isip ni Jericho, 3 oras na magkasama si Luz at Rosa sa hotel at ilang beses ring may nangyari sa kanila. 3:30 na ng madaling araw at nagising si Jericho at sinubukang tawagan si Rosa ngunit hindi ito sumasagot. Na hindi alam ni Jericho na sa oras na yun ay may nangyayari pa rin kina Rosa at Luz. Nakasilent ang telepono ni Rosa kaya hindi rin niya ito marinig. 5 na ng umaga ngunit wala pa rin si Rosa. Hindi na nakatulog si Jericho dahil nag-aalala na ito sa kanyang fiancé. 6 na ng umaga at dumating si Rosa ng bahay. Sinalubong ito ni Jericho at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ito ay kinatuwa ni Rosa dahil antok na antok ito at gusto nang magpahinga. Hinayaan na lang ni Jericho ang ganong klaseng ugali ni Rosa upang makaiwas sa kanilang away. Ilang araw ang lumipas at nagpaalam na naman si Rosa kay Jericho. Nauumagahin na naman siyang umuwi dahil may outing daw sila ng kanilang mga katrabaho. Hindi alam ni Rosa na may ginawa si Jericho sa kanyang phone upang malocate ni Jericho kung saan pupunta si Rosa. Ilang oras ang nakalipas ay nakita ni Jericho na nasa isang hotel si Rosa at para bang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jericho. Pero hindi muna niya iniisip na may ginagawang masama ang kanyang fiancé. Tinignan ni Jericho ang location kung nasan si Rosa. Nung makadating siya sa hotel ay iniisip niya muna kung saang kwarto nakapasok si Rosa. Kinakabahan at takot na takot si Jericho na maisip niyang may ginagawa ang kanyang fiancé at nung nasa harap na siya ng kwarto kung saan ay naroon si Rosa ay nagpanggap siyang room service. Pagkatok ni Jericho ay walang sumasagot sa loob at sa pangalawang katok niya ay binuksan ito ni Rosa. Nakatuwalya lang ang suot. Gulat na gulat din si Jericho sa kanyang nakita at mas lalong nagulat siya nang may nakita siyang lalaking nakatuwalya din sa higaan. Tulala lang si Jericho ng ilang segundo. Todo paliwanag si Rosa, ngunit hindi ito pinapansin ni Jericho dahil halo-halo lang ang mga
isip nito. Paano mo nagawa sa akin to? Wala akong pinakitang masama at sobrang loyal ko sa'yo. Sobrang sakit. Nagmamanhid buong katawan ko sa sakit na aking nakita. Ang sinasabi ni Jericho sa kanyang sarili habang tulala ito. Pinigilan ni Jericho ang kanyang sarili at ito ay umalis na. Pagdating sa kanyang bahay, ay iniligpit na niya ang kanyang mga gamit. Saktong papalis na si Jericho ay nabuotan pa ito ni Rosa. Huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang magpaliwanag. Sinira mo tiwala ako sa'yo. Ginawa mo ang tanga at pinaglaruan mo lang ang damdamin ko. Ang sabi ni Jericho kay Rosa na walang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak habang humihingi ng kapatawaran. Itinigil ni Jericho ang kanilang komunikasyon at si Jericho naman ay walang ginawa kundi ang uminom ng uminom araw-araw at ang kanyang mga naipon ay tuluyang naubos. Isang taon ang lumipas at maganda na ang sitwasyon ni Jericho. Galing sa hindi katanggap-tanggap na pagdurusa ay may biglang nagpakita sa kanya. Si Rosa muling bumalik at sinubukang suyuin si Jericho. Ilang taon ng kanilang pagsasama ay sinira lang ni Rosa sa isang pagkakamaling kahit sino ay hindi ito matatanggap. Kahit sinong lalaking makakita ng nakita ni Jericho ay sobrang sakit ang mararamdaman at ngayon ay nakamove on na si Jericho. Ang sagot ni Jericho kay Rosa, "Nagbago na ako, Rosa. Huli na ang lahat. Aalagaan ko na lang ang aking nararamdaman mo. Sana, alagaan mo rin yung sa'yo. Huwag ka nang magtangkang guluhin muli ang nararamdaman ko tulad ng naramdaman kong pagmamahal sa'yo. Doon ka na lang sa lalaking kasama mo sa hotel pumunta. Ang lalaking naghihintay sa'yo. Huli na ang lahat, Rosa. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero meron pa akong gustong sabihin at huling sasabihin ko sa'yo. Umalis ka na at huwag na magpapakita sa akin. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo at ayoko na rin maramdaman ang presensya mo dito malapit sa akin. Masaya na ang buhay ko ngayon. Na kahit mag-isa lang ako, ay kaya kong alagaan ang aking sarili kahit wala ka pa. Mag-ingat ka at binabawi ko ng lahat ng mga sinabi ko sa iyo. At higit sa lahat, binabawi ko na rin ang pagmamahal na binigay ko sa iyo ng ilang taon. Ang sabi nga ng karamihan, magbigay ng second chance pero ako, hindi mangyayari yun. Umalis ka na, Rosa. Umalis ka na.